may oral argument na gagawin sana sa April 1, 2, and 3 sa Baguio. Naglabas po ng kautusan ayon sa ating mga abogado ang Korte Suprema dahil sa final ng OSG, yung Office of the Solicitor General, na napag-usapan din natin nung huli nating pag-live nung last Monday, yung pag-recuse o pagtanggi o pag-atras ng OSG na kumatawan sa gobyerno sa kasong habeas corpus. So yung OSG ho ay nag-file ng manifestation in motion last March 17, and March 17 was Monday, around 3:05 p.m. 3:05 p.m. nung Monday ay nag-file po ng motion, manifestation in motion ang OSG o yung Office of the Solicitor General at humihingi nga na ma-reschedule yung gaganapin sanang oral argument patungkol sa budget ng 2025 na una na nating sinabi na ito'y invalid, illegal, immoral, unlawful, unconstitutional, and criminal. Humingi po sila ng resetting at ito po'y agad-agad na pinaburan at pinagbigyan ng Korte Suprema. Na-move na po, mga kababayan, ang hearing tungkol sa ating petition to declare the 2025 national budget as unconstitutional from April 1, 2, and 3 sa Baguio. Ito po'y na-move na sa May 19. May 19 o isang linggo matapos ang nalalapit na halalan. Yan po yung naging kapasyahan ng Korte Suprema. Hindi na po matutuloy yung oral argument na nakatakda sa April 1, 2, and 3 sa Baguio. Bagkus, ito po ay nausog na sa May 19 o isang linggo matapos ang May 12, 2025 midterm election at na-postpone nga po ito dahil na rin sa hiniling na mosyon ng OSG. Alam ho ninyo, napakahalagang usapin pa rin malaking usapin yung ating kampanya to bring back Tatay Digong home. To bring home Tatay Digong, napakalaking usapin at kampanya po nito. At ang ating pong audience dito ay yung mga banyagang maestrado na hanggang ngayon ay sinasabi natin wala dapat jurisdiction sa pagkatao ni Pangulong Duterte. Subalit, we will deal with what we have. Nandun na po ngayon sa The Hague o sa Netherlands si Pangulong Duterte, kaya ang ating audience ay yung ICC. Marami pong nag-message kahapon pa hanggang sa ngayon na kung ano-anong komento na may nagsasaltik. Yung mga nagsasabi niyan, sa tingin ko, it's a form of gaslighting. Sapagkat nakita nila yung backlash, nakita nila yung pushback ng napakaraming Pilipino, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nakita nila na pati yung mga traditionally ay hindi naman supporter ni Pangulong Duterte, ngayon po'y nagsasalita na. Hindi dahil sila po'y na-convert na maging supporter ni Pangulong Duterte. Subalit, higit pa dyan, nakita kasi nila na ang nakataya po dito ay ang soberanya na ng ating bansa, ang pagrespeto sa ating saligang batas at ang supremacy dapat ng Korte Suprema ng Pilipinas over the jurisdiction of the ICC. The ICC can never be higher in terms of rank sa ating Korte Suprema. Hindi pwedeng mas mataas ang ICC sa ating Korte Suprema. Kaya dumarami po yung higit na dumarami pa yung mga nagsasalita at sumusuporta kay Pangulong Duterte. Hindi po dahil na-convert sila ng banyagang jurisdiction, ng banyagang korte, nabibistahan, lilitisin ng banyagang taga-usig at huhusgahan ng banyagang maestrado. Kaya po higit nagbubuklod-buklod ang mamamayang Pilipino sapagkat alam naman natin na mali na itong nangyayaring ganito. At tutungo po tayo dyan, bagamat yung napakahalaga, mahalagang usapan din po at huwag ninyong kakalimutan yung ating budget hearing. Yung hearing po patungkol sa unconstitutional 2025 budget. Na-postpone nga po, subalit let me just refresh your mind
kung bakit umabot sa Korte Suprema ang kasong ito. Matatandaan po ninyo noong January ay ipinakita po namin sa inyo ni Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao, kasama po namin noon si Pangulong Duterte, yung napakaraming blanco dyan sa kung tawagin ko nga ay vice scam report. Vice scam sapagkat talaga namang pang-scam ito sa sambayan ng Pilipino. Mantakin mo, yung pundasyon, yung haligi ng ating taunang budget, yung BICAM report, it contained 28 items in blank, consisting of around 12 pages. Paano ka nakapagpasa ng mahigit 6 na trilyong pisong budget base nga po dito sa blankong bicameral conference committee report? Huwag natin isang tabi ang usaping ito. Malapit na sana yung gaganaping oral argument, naghahanda po yung ating mga abogado ng mga petitioners kagaya ko. Subalit ito po ay na-move into a later date, gagawin na po ito ng May 19. Magkaganoon pa man, mahalaga na pag-usapan pa rin ho natin, not only because ito ay napaka-importanting usaping panlipunan, kung hindi, maging gabay din ninyo sa inyong pagpili, hindi lamang ho ng senador, pati ng inyong mga congressmen. Tatandaan ho ninyo, napakahalaga ng national budget. Hindi natin pwede itong isang tabi o bigyan ng maliit na importansya o halaga sapagkat yung national budget ho is the financial blueprint. The national budget is the financial blueprint of our national development. Ito po yung mapa, yung roadmap kung saan tayo dadalhin ng ating gobyerno. Kaya nga natin dinala ito sa Korte Suprema sapagkat yung blueprint, yung financial blueprint of our development, nabuo base sa mga blankong bicameral conference committee report. Pag blanco ho yung ating bicameral conference committee report na siyang naging basihan ng ating national budget na kung tawagin natin ay financial blueprint of our development, anong development ang aasahan mo kung binase ito sa mga blankong item sa bicameral conference committee report? Napakahalaga na pag-usapan natin po yun sapagkat pag sinabi mong blueprint siya ng ating financial blueprint siya ng ating development, nandyan po yung development trajectory ng country's fiscal and development trajectory. Saan ba tayo dadalhin ng ating gobyerno? Nandyan po yan dapat nakalatag sa budget. Pero paano gagawin mo? Kung yung budget, yung naging pundasyon, yung naging basihan, yung mga blankong bicameral conference committee report. Paano mo ngayon mapoproject